Hello guys and welcome back sa pinakabagong edisyon ng Daro Free Talks at sa video na ito ay pag-usapan natin ang paggamit ng credit card. At also, ano nga ba yung credit card at ano yung reason bakit gumagamit ng credit card at ano yung mga pros and cons nun. As someone a beginner na gumagamit ng BPI Blue Mastercard, share ko sa inyo yung experience ko sa paggamit nito and bakit nga ba ako gumagamit nito. So, pag-usapan natin yan. First, i-define muna natin kung ano ba yung credit card at ano yung kinaibahan niya sa debit card. So, credit at saka debit. So, kapag sinabi natin credit card, ibig sabihin nito na pinapahiram ka ng bangko ng pera na gagamitin mo para bumili ng certain things and then babayaran mo yan na pwede mong bayaran after a month. Pero pwede rin naman yung installment na sabihin natin 3 months, 6 months, 9 months, 12 months. O depende kung ano yung ino-offer ng merchant mo na number of months para mabayaran mo yung isang bagay. And sometimes, kapag meron kang ginawang hindi maganda, let's say hindi ka nagbayad on time, o kaya naman nagbayad ka ng minimum lang kesa dun sa dapat mong bayaran talaga. So pwede kasi yun yung parang meron kang paunang bayad lang na kunwari 1K yung dapat mong bayaran this month, tapos nun 500 lang yung binayaran mo. So yun, magkaka-interest ka doon. Pero mas pag-usapan natin mamaya yun. Kapag naman debit card, yung debit card, ito naman yung kailangan meron mo ng laman na savings yung bangko mo or parang merong payroll dyan, merong pera bago mo magamit. So, kunwari, meron kang ATM card. So, yun nga, yung debit card nga na tinatawag natin. So, di ba hindi ka naman makakapag-withdraw kung walang balance yung account mo. O hindi ka rin makakapag-swipe kung walang balance yung account mo. So basically, yun yung pinagkaiba ng credit at saka nung debit card. Kapag credit, hiram sa bangko, tapos bayad. Tapos kapag debit card, lagyan mo muna yung bangko para makagamit ka nito. So yun. Okay, next proceed tayo. Bakit nga ba ako gumamit ng credit card? So probably, marami sa inyo tatanong, bakit ba magka-credit card ka pa? Ganyan, paano kung mabawan ka sa utang? Ganon. So, may mga tao kasing ganon, di ba? Gumamit ako ng credit card kasi I heard, meron ako mapanood na vlogs, and also, ayan, mga trusted person na sabi nila na okay din na meron kang credit card na mag-build ka ng credit history sa mga banks. Why? Kasi, let's say, for example, tumanda ka, gusto mo mag-invest, gumawa ng business, pwede kang umutang sa bangko. So, hindi ka mahirapan makautang sa bangko kasi meron ka ng good credit history. So, actually, depende yan kung magkakaroon ka ng good credit history or bad credit history. Pero on my case, syempre, ang target ko, magkaroon ng good credit history para in case na kailanganin ko siya in the near future, meron akong bangko na malalapitan na alam kong papahiramin ako dahil sa naging standing ko dito. So, yun. Let's proceed naman sa mga pros and cons ng paggamit ng credit card. So let's say, doon muna tayo sa mga pros para naman alam nyo yung mga magagandang benefit ng credit card. So, yung unang benefit kapag gagamit ka ng credit card is possible yung installment. So, alam ko marami sa inyo gusto yung installment kasi halimbawa, di ba, kailangan mo ng TV o kaya kailangan mo ng ref, hindi mo naman parang ambigat naman kung magbabayad ka let's say ng 30K or 40K o kung magkano man yung ref na gusto mo. So, kapag nag-installment ka, di ba, mahahati yung kailangan mong bayaran. So, pwede siyang like, instead na 20K, di ba, parang magiging na siya, 2K per month. So, 10 months to pay yun. So, siguro around 1.5 to 2K, ganun yung babayaran mo, depende. So, di ba, medyo nakakagaan siya. So, yun yung first pro. Tapos naman yung second pro, kapag meron kang credit card, so let's say, for example, merong emergency, hindi mo pa sahod. Kunwari, bukas pa yung sahod mo. So, kaso may kailangan ng bilhin or gutom ka na. Pwede mag-swipe ka o hindi makakakain ka. Kasi, meron kang credit card na pinangahawakan. Tapos, next month mo na lang babayaran. So, yun yung pangalawa. Then, syempre, yung pangatlo, yung sinabi ko sa inyo kanina na pwede ka magkaroon ng good credit history at saka ng good credit score. Though, alam ko, wala pang credit score sa Pilipinas. Pero, diba, maganda din yun dahil nga possible na pahiramin ka ng bangko, ganun. And hindi lang yan dun sa bangko na pinagstayan mo eh. Kahit
pagka nagkaroon ka kasi ng credit history, ganyan, pati yung other banks, malalaman nila if good payer ka. So, ganun yun. And then, pang-apat, kapag kasi meron kang credit card, meron mga promotions yan. Like, kunwari yung mga points. Pag naka-earn ka ng points, meron ka makukuhang rewards. Tapos nun, ano pa, yung other dyan, katulad dito sa BPI credit card, ako, BPI credit card holder ako, sometimes, meron silang mga ino-offer na 50% discount kapag kumain ka sa certain restaurant. So, kunwari, minimum spend 3,000. So, instead na 3,000 yung babayaran mo, 1,500 na lang. E di, kunwari, gusto mong kumain doon kasi di mo pa na-experience, hayain mo yung mga friends mo. Tapos pag dumating yung receiver, sabi mo, ay, 3K yung binayaran, pero totoo, 1,500 lang. Di kumita ka pa, nakalibre ka pa. Tinuruan mang scam. So, yun, yung mga benefits ng credit card. And then, idagdag ko na rin na syempre, tuturuan ka rin ng credit card na maging disiplinado financially. So, how are you going to handle your finances correctly? So, makakapagbayad ka ba on time? Natatandaan mo ba yung due date mo? Ganyan. And also, yung pag-handle ng pera na dapat ba akong gumastos? Ganyan. So, pinag-iisipan mo yung mga bagay-bagay. Pero actually, yung pro na yun, yung dyan sa discipline na yan, 50-50. Kasi yun din yung magiging con ng credit card. So, yun na yung unahin nating con ng credit card. Kasi kapag ikaw, hindi ka on time nagbabayad ng credit card mo, yung nasa statement mo, magkakaroon ka ng mga penalty, mga late penalty charge, ganyan. Tapos 3% interest yun kadalasan sa mga bangko ha. Mabigat yung 3% na yun, lalo kapag mayat maya ganun yung gagawin mo. Sa una, maliit yung 3%, pero habang tumatagal, nag-accumulate yung interest na yan. So baka mabaon ka sa utang kapag ganun yung ginawa mo. Pangalawa, maraming temptation kapag gumagamit ng credit card. Kasi minsan, kapag hindi ka nag-handle ng finances mo, minsan sa sobrang swipe mo, the following month, nasasahod ka, wala ka na palang sasahurin kasi pambabayad mo lang ng bills, kakaswipe mo. So, yun yung other things doon. Kapag hindi ka responsible, hindi mo minomonitor kung ilang beses ka nag-swipe, problemado ka na dyan. Tapos nun, pangatlo, ang credit card, walang PIN code. So, kapag ikaw, let's say for example, meron ka nakitang bagay, impulsive ka, bibilin mo. Wala nang doon. Wala nang dalawang isip. Kasi sa credit card, dahil nga walang passcode, hindi ka tatama rin. As in, pagka ganun mo, kasi nga tap-tap na lang, di ba? Pagka ganun mo ng card, wala na. Nabili mo na yung bagay. Tapos, problemado ka na dyan. So, yun, yung isang bagay na nakakatakot sa credit card. And also, dahil nga ganun siya, ang nakakatakot dyan, kapag meron kang credit card, pag yan nawala, pag nawala kasi yun, dahil nga ganun na hindi naman kailangan ng password, ganyan, pwedeng pumasok lahat sa account mo yung mga bagay na pinagagastos nung nakanakaw ng card mo. Though, kapag na-report mo naman agad yun sa bangko, yun nga, kung hindi ka nga responsible, diba? So, actually, lahat ng cons dito is kapag hindi ka responsable sa paggamit ng credit card, ayun nga, hindi ma-reimburse yun or parang sa'yo talaga i-charge yung mga bagay na yun. So, yun yung problema kapag meron kang credit card. And then, dagdag ko na pala, daming problema, no? Hindi ko alam kung gusto nyo pa ng credit card. Another problem kasi sa credit card, kasi diba dyan nag-a-apply ka, nagre-register. Ako, I personally experienced this. Pinagkakalat nila yung number mo kung kani-kanino. Like, merong mga magte-text or tatawag sa'yo ng mga scammer na magugulat ka. Bakit ka nakaka-receive ng ganito? Hindi mo naman binibigay number mo kung kani-kanino. So, yun yung isang problem sa credit card. Kasi I experienced that myself. I almost got scammed dahil dyan. So, you have to be cautious. Dapat alam mo yung pinagkaiba ng credit card at debit card. Kapag debit card, hindi nag-accumulate ng mga points yan. So, kapag may tumawag sa'yo na, parang i-relate sa credit card mo na may mga points ka daw sa account mo, huwag kang maniniwala ka sa scam yun. Kapag debit card, yung sinabi nila, yung sa savings account mo kineme. Pero kapag yung credit card, yan may mga points yan, pero may application ka namang makikita doon kung ilan yung points na accumulate mo. At hindi ganun kalaki yung points na nandun kapag kakasimula mo pa lang. Kaya huwag kang maniniwala na nanalo ka ng ganito, ganyan. I-check mo lagi. Pumunta ka sa branch or tumawag ka sa contact center ng bangko. Okay. Ngayon naman, pag-usapan natin yung mga common questions about credit card. So first,
totoo ba yun na mababawon ka sa utang like bawat swipe mo may interest? Yun yung hindi totoo. Kasi let's say for example, nag-swipe ka, 800 pesos kunwari yung swipe mo. Kasi ako usually ginagamit ko yung credit card, talagang pang build lang ng good credit history. Ang gastos ko dyan, in average per month, 800 pesos to 1,500. Talagang pambili ko lang ng snacks. Yung mga mga kailangan kong pagkain ganyan. Kasi hindi ko naman mababayaran kung mag-exceed ako doon. Ayun. Kapag nag-swipe ka, kunwari, 800 pesos yan. Kapag lumabas na yan sa billing statement mo, walang interest yun. As long as hindi ka late nagbayad. Kapag kunwari ako, due date ko February 2. So kung nabayaran ko yan before February 2 on or before, edi wala akong interest na babayaran. As is, 800 pesos lang siya. So yun. Kailan lang nagkaka-interest sa credit card? Kapag late ka nagbabayad, tapos ang binabayaran mo lang ay yung minimum amount due. So ano ba yung minimum amount due? So yung minimum amount due kasi parang yun yung pinakamaliit na allowed kang bayaran para hindi ka i-charge ng bangko ng late payment charge. Pero kapag minimum amount due lang yung binayaran mo, so kunwari 3,000 utang mo, tapos ang binayaran mo 800 lang. So the following month, may interest na yung babayaran mo, which is yung 3% nga. So tandaan nyo yun So ang lesson lang dyan, kung magkano yung nasa statement mo, bayaran mo ng buo. Wala kang interest na babayaran. So yun. Pangalawa. So ano yung iba pang mga dapat nyo malaman pag magbabayad kayo sa credit card? So merong annual fee. Pero usually, kapag first year mo, libre yung annual fee. So, katulad ko, syempre, first year pa lang, libre yung annual fee ko. So, the second year yun, dun pa lang magkakaroon ng annual fee. Pero, nawe-waive yan. Let's say, for example, tatawag ka sa kanila, tapos magtatanong ka paano ma-waive yung annual fee. So, pagagastusin ka nila ng certain amount para hindi ka na magbayad ng annual fee. So, possible naman yun. And, nasa diskarte mo na kung kakagatin mo yun o hindi. Pangatlo, paano mag-apply sa credit card? Kasi baka nade-decline ka, ganyan-ganyan. So, merong iba't ibang ways. Tapos, syempre, bawat bangko, magkakaiba sila ng requirement. But then, kunwari, hindi ka talaga na-approve, ang pwede mong gawin is kumuha ko muna ng secured credit card. So, kapag sinabi nating secured credit card, ito yung magbibigay ka ng holdout deposit dun sa bangko na yun para, bigyan ka na ng credit card. Tapos kung ilan yung deposit na binigay mo, yun din yung magiging credit limit mo. So when we say credit limit, guys, yun yung limit na pwede mong iswipe or pwede kang umutang, ganyan. So, ayun, kaya siya tinawag na secured credit card kasi parang hindi pa sila tiwala na capable ka. So, in case lang na hindi ka makabayad, yung sa deposit, doon nila kukunin yun. Yung mga inutang mo na hindi mo nabayaran. So, ganun siya. Yung isa naman, yung normal credit card talaga na as in mag-a-apply ka, i-check nila yung income mo, ganyan, yung mga background mo, ganyan-ganyan, tapos wala kang bibigay na kahit anong deposit, tapos i-grant ng bangko na bigyan ka ng credit card. So, yun yung dalawang way. Para malaman mo yan, punta ka lang sa branch nyo. Kung pinakamalapit, let's say ako, BPI, no? Punta ka sa pinakamalapit na BPI branch and then mag-ask ka kung ikaw ba ay eligible for credit card na yung credit card as is o yung regular or yung secured credit card. So, yun. Ganun lang yung mga way. Anyway, ang pinaka-lesson lang dito, hindi naman masama gumamit ng credit card as long as you are responsible enough with your finances. Huwag kang gagastos na above your means and i-treat mo yung credit card as something na gagamitin mo lang as parang kung magkano pa rin yung pera mo, yun pa rin yung gagamitin mo doon. For the purpose of good credit history and for emergency purposes, use it, but don't ever use it na above your means. Laging below the means. And then syempre, yun nga, magbayad on time, huwag magbabayad ng minimum amount lang para hindi nag-i-interest. So yun lang guys, I hope na nakatulong tong video na to. Yan, balitaan ko kayo dun sa mga interest na ganyan kasi di ko pa rin alam dahil nga never pa ako na-late ng bayad. So balitaan ko na lang kayo kung anong mangyayari in the near future. But anyway, if you do have some questions about this one, just comment down below and don't forget to click the subscribe button and tap the notification bells para updated kayo sa mga happenings dito sa Daro Free Talks. So yun lang. Bye-bye!